Tay! Tay! Tatay! Huwag ko kayong susuko. Please po, ayahan ninyo. Gagawin ko pong lahat, Tay. Kumapit po kayo. Tahan na, love. Tahan na. Magpapagaling si Tito. Sure yan. Kumalma ka muna. Anak, salamat. Pero hindi mo kailangan ang buhay mo. Ipagpatuloy mo lamang. Si Miko ang bahala sa iyo. Tito, huwag ho kayo magsalita ng ganyan. Tay, hindi pwede. Kayo na lang ho ang natitira kong magulang. Hindi po kayo pwedeng mawala. Hindi pa ako handa, Tay. Ano po bang pwedeng gawin sa kanya, Mang Bernie? Hindi na po siya tinatanggap ng mga ospital. Hindi rin po gumagana yung mga sinasabi ng ibang manggagamot. Hindi rin mabasa ng mga birtud ko kung ano ba talaga ang sakit ng tatay mo. Paano po yan? Anong gagawin natin? Anong mangyayari kay tatay? Wala ba talagang ibang paraan? Love. Hindi mo na kailangan pag-abala. Ayos lang ako. Masaya na ako sa naging buhay ko, anak. Wala ka nang kailangan gawin pa. Pagpukusan mo na lang ang sarili mong buhay, anak. Tay naman eh. Hindi ako papayag sa ganyan, Itay. Mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko lahat na makakaya ko, Itay. Alam ko naman yun, anak. Pero gusto ko lang maging masaya ka sana. Yung pipikit ako nang makita kang nakangiti. Imbes na ganitong abalang-abala ka. Sino naman ho ang matutuwa na anak, Itay? Kapag nakikitang naghihina ang nag-iisang magulang nila. Tay, huwag ko kayo magsalita ng ganyan. Oo nga po, Tito. Lumaban ho kayo. Matagal na akong lumalaban, Miko. At hindi naman ako sumusuko. Sa akin lang, may sarili ng buhay si Lisa. Kayong dalawa, ayoko nang magpaintindi pa. Masyado na akong matanda para doon. Tay naman eh. Mang Bernie, ano po? Wala na ho pa talagang ibang paraan. Meron. May isa pa akong nalalaman, Lisa. Ano yun? Pero isa itong misyon. At dahil hindi kayang gawin ng tatay mo, ikaw ang gagampan nito, Lisa. Kaya mo ba? Ano po bang gagawin, Mang Bernie? Simple lang. Maghahatid ka lang ng asin at bawang sa isang liblib na baryo. May mga sasalubong at tatangkap naman sa iyo doon. Susunod din ako kapag naanto na kayo. May iba lang kliyente na kailangan ko pang asikasuhin sa mga susunod na araw. Asin at bawang sa isang baryong liblib eh. Hindi po ba delikado doon? Hindi natin alam. Pero yun lang ang tanging paraan. Kapag naghatid kayo doon ng asin at bawang, pwedeng may hiling na matutupad basta magustuhan kayo ng mismong lugar. Anak, huwag kang may kailangan malaman. Hindi siya normal. Tito! Nawalan siya ng malay. Pero ayos lang yan. Ngunit kailangan mo nang magdesisyon, Lisa. Mukhang matatagal ang magising ang tatay mo. At ang misyon mo ang magpapabilis nito. O ano? Kakasa ka ba sa misyon nito? Opo, tatanggapin ko po, Mang Bernie. Desperado na ako. Wala namang mawawala. Hindi ko hahayaan mawala si tatay ng ganito. Sasamahan kita, love. Sigurado ka pa? Hindi natin alam yung lugar na yun. Baka madamay ka pa. Hindi. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Ako ang poprotekta sa'yo. Magkasama tayo. Salamat, love. O siya, magbaong kayo ng mga 30 pulupot na bawang at 3 supot na asin. Bukas na bukas din, madaling araw pa lang umalis na kayo. Para makarating kayo doon ng magdadapit hapon. Nasa internet naman ang isang convenience store malapit sa lugar.
Pero magtanong kayo tungkol sa liblib na baryo pagkatapos nung dumating doon sa may tindahan. Sige po, Mang Bernie. Salamat po, Mang Bernie, sa tulong niyo. Sana po gumana ang misyon na to. Gagana yan, Lisa. Tiwala lang. Hindi ka mabibigo. Salamat po, Mang Bernie. Salamat po talaga. Walang pagdadalawang isip kaming kumilos ni Lisa. Pero bago pumunta doon, magpapakilala muna ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Miko. Ang nobyo ni Lisa sa kwento. Matanong ko lang, hindi naman tawag dalangin pero may mga kamag-anak na ba kayong nagkasakit ng malubha? Yung tipong hindi talaga kaya ng mga doktor. Paki-comment naman po and paki-like na rin ang karanasan ko. At sit back lang kayo dahil ito na. Kinaumagahan nga ay naghanda na kami at isinama ko pa ang driver ko. Ito na ba ang lahat ng dadalhin, sir? Napakadaming asin at bawang nito Pistahan magpupunta natin. Mukhang masarap ang adobo to O baka garlic chicken. Yon, paldo. Baliw ka talaga, kuya. Ha? Pang-alay nga yan. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Joke lang, sir. Pinapatawa ko lang si Ma'am Lisa. Para hindi naman kayo kabahan pareho. Hindi ko matansyang mukha nyo Relax lang ho kayo. Malakas ang kutob kung gagaling ang tatay nyo, ma'am. Salamat po, kuya. Oh, siya kung ganun, kuya Tayo na. Nakapin naman na sa maps yung convenience store na sinasabi ni Mang Bernie, di ba? Saka na tayo magtanong-tanong pagdating doon. Opo, sir. Malayo-layo din pala to. Sana hindi traffic para andun na tayo bago magtanghalian. Sana maganda rin ang daan. Pero pahinga lang ho kayo dyan ni ma'am. Ako nang bahala. Ako na rin ang magtatanong. Bibilisan natin para gumaling ang tatay nyo. Salamat, kuya. Umanangkada ng mabilis ang kotse. Nang magtanghalian, doon na nga pinatay ng driver ang makina at dumating siya sa isang tahimik na baryo. Mga kaluskos ng dahon ang naririnig. Ultimong ang mga ibon ang nagchichismisan dahil wala ngang katao-tao ron kahit tanghali na. Layo-layo ang bahay, pero may isang malapit na tila ba hinahatak sila. Ito ba yun? Tama ba to? Mukha naman tama, love. Liblib nga Pero bakit walang sumasalubong sa atin? Nasabihan kaya sila ni Mang Bernie? Ito yung itinuro ng pinagtanungan ko Wala na rin namang ibang dancer. Dito lang talaga ang pupunta natin. Kumatok na lang tayo doon. Malay mo may tao sa loob, saka baka may alam sila. Tara, dito mo na lang iparada ang sasakyan, kuya. Baka saglit lang naman tayo Maghatid lang naman, sabi ni Mang Bernie. Baka pasunod na rin siya. Sayang nga Hindi pa natin siya nasabay. Pero di bali na, andito na tayo. Kumatok nga muna tayo. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Tao po! Tao po! Kami po yung maghahatid ng asin at bawang. May tao po ba dyan? Han, para wala naman yatang tao. Kung sa bagay tanghali baka may pinuntan lang sila. Taka, wala ba talaga? Sisilipin ko nga muna. Wala nga. Pero mukha namang tirahan talaga. May mga gamit May kung ano-anong dahon at bawang pa na nakasabit. Amoy maalat din Napapalibutan yata ng asin ng bahay na to. Di kung ganon, tama naman siguro itong napuntahan natin. Bit-bit ko naman ang mga asin at bawang. Pero bakit kaya ganyan? Hala, baka may aswang dito. Joke lang ho. Si kuya naman, nananakot pa talaga. Pero lumipat kaya muna tayo ng bahay. Mukha namang pare-parehas na ganito Teka, love. Mukha kasing kaalis lang ng tao rito Baka lumabas lang sila saglit. May nakahanda pang mga pagkain Umuusok pa Ang mabuti pa hintayin lang natin. Baka may kinuha lang sa labas. Pero kakaiba yung bahay, no? Makaluma. At saka, tradisyonal. Anong baryo kaya to? Ganito naman talaga sa mga liblib, love. Hindi ka lang sanay. Siyempre, laking mayaman ka. Bihira ka talaga makakita ng ganito. Kung sa bagay. Kaya rin nga ako sumama para makalabas-labas man lang ng bahay.
Hindi naman ako yung tipo na may kaya nga pero puro business na lang inaatupag. Gusto ko rin makaramdam ng ganitong hangin. Presko, saka maaliwalas. Blessing in disguise din pala sa'yo to, no? Oo naman. Lalo na't kasama kita syempre. Sa harapan ko pa talaga kayo ng ganyan, sir. Alam niyo namang namimiss ko na ang pamilya ko. Pagkatawag nga. Walang signal! Oo nga no. Ay, hindi kailangan nga natin madalain tulab. Oo, mabilis lang naman siguro. Magandang Ay, sa inyo. Magandang gabi po. Diyos ko! Biglang-bigla naman ako kayong sumusulpot. Atakin ako sa puso. Matatakutin pa man din ako. Palabiro kayo tapos kayo pala tong matatakotin eh. Tinawanan ko ang reaksyon ni Kuya Driver. Pero seryoso ang paligid. Walang reaksyon sa mag-asawang sumulpot at nagtataka rin si Lisa. Kaya doon ako napatigil. Sabay bumoses si Lisa. Gabi? Hindi po ba tanghali na? Ay, oo nga. Pasensya na. Magandang tanghali pala sa inyo. Magandang tanghali. Magandang tanghali din po. Kayo ba yung Lisa at Miko na sinasabi ni Caberne? Opo. Ako naman si Cinco. Ito ang asawa ko si Telly. Sakto. Kami ang tatanggap ng mga hinatid nyo. Aba, mabuti naman po. Nandito po yung mga asin at bawang, oh. O sige, ilapag niyo muna dyan. Pasok muna kayo sa loob. Nakahanda na yung mga pagkain. May kinuha lang kaming ibang halaman kaya wala kami kanina. Ganun po ba? Sige po. Tamang-tama. Tanghali na rin eh. Kakain ba talaga tayo, love? Oo naman. Ano ko ba? Masamang tanggihan ng blessings, di ba? At saka, mukha naman silang mabait. Lisa, may problema pa. Wala po. Tara po. Susunod po kami. Ikaw kuya, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Nabigla ka namin. Hindi namin sinasadya. Akala namin napansin nyo nung naglalakad kami. Ay, ayos lang o. Magugulatin lang po talaga ako. Pero okay na. Nakarinig na ako ng pagkain eh. Saka naamoy ko na yung ulam. Halatang may bawang. Napakabango. Tara po, mauna ho kayo. Pumasok na kami sa bahay at tama ang nasilip ni Lisa. May mga nakahain na nga. May mga nakasabit din nga sa paligid. Noon, sabik na kami ni Kuya Driver pero hindi mapakali si Lisa. Hindi ko alam kung bakit. Pero bumulong siyang may kakaiba raw siyang kutob. Nahihilo din siya sa amoy. Bagay na pinagtaka ko. Kaya pinasimplehan ko na lang ang pagtapik sa kanyang likod. Mensahe na nandun ako sa tabi niya. Kaya hindi siya dapat kabahan. Hanggang sa naupo na kami sa hapagkainan. O siya, kanya-kanyang sandok na tayo ha. May sabaw dyan na maalat. May manok din na ginisa sa bawang at inadubo sa gata na may asin. Medyo maalat din ang kanin natin. Ayos lang naman ito sa inyo, no? Ganito kasi kami dito. Hindi pwedeng mawala sa pagkain ng asin at bawang. Nakasanayan na. Ayos lang naman po. Marami naman po siguro kayong tubig eh. Ay, oo nga. Hindi naman kami siguro magkakasakit sa bato nito, ano? Oo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan normal na asin lamang. Ano hong ibig niyong sabihin? Kumbaga, may ginawa na kami para tanggalin ang nakakasakit sa bato nang hindi natatanggal ang ala. Pero yan ay sa kultura na lang namin, Lisa. Ikinalulungkot ko na hindi ko pwedeng sabihin yan sa'yo. Ayos lang po. Pero wag niyo po sanang masamain. Bakit ulit namin kailangang magatid ng asin at bawang? Ano nga po ulit ang purpose dito? Gaya nga ng sinabi ko kanina, kaugalian na namin ito. Alam kasi naming asin at bawang ang pinakamalakas na pangontra sa itim na kapangyarihan at sa kadiliman. Kadiliman? Itim na kapangyarihan? Bakit po? Meron pa ba nun sa panahon ngayon? Meron pa nun dito? Matagal naman ang wala. Pero hindi natin alam, Miko. Baka nasa tabi-tabi lang natin ang mga nilalang na hindi dapat nabubuhay kasama natin. Mahirap na.
Kaya lagi kaming handa. Naniniwala naman ho kami sa mga ganun, Manang Telly. Pero, naguguluhan pa rin po ako. Paano po ulit matutulungan ng tatay ko? Anong kinalaman ng paghatid ko ng bawang at asin? Hindi ko kasi masyadong naiintindihan kay Mang Bernie. Basta po, pumayag lang ako sa gusto niya dahil desperado na ako. Pero, naguguluhan po ako ngayon. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Sa totoo lang, si Cabernet ang makakasagot niyan. Kahit na mas bata siya kesa sa amin, mas marami siyang nalalaman dahil nasa isipan niya ang isipan ng lahat ng ninunong albularyo bago siya. Pero para mapanatag ka, Lisa, gagamitin ang hatid mong bawang at asin bilang paglilitis. Paano ang paglilitis? Kumbaga titingnan kung karapat dapat bang tatay mo na gumalik. Ito na lang kasi ang natitirang pagkakataon. Kaya mo ito pinili, hindi ba? Ganun na nga po ang naging desisyon namin. Pero, paano niyo po ito nalaman? Nanggaling na ho ba dito si Mang Bernie? Ang sabi niya, kami ang mauna. Kaya nga po, hindi pa naman namin nababanggit ang tungkol sa kalagayan ng ama. Paano niyo po nalaman? Ganito kasi yun. Basta alam lang namin, Lisa. May iba siyang paraan ng pakikiusap. Mahiwaga. Ganun talaga pag albularyo. Oo nga, love. Huwag na tayo magtaka. Pero kung ganun, nagkausap po ba kayo tungkol sa pagdating niya? Kailan daw po siya pupunta rito? Hindi po kami pwedeng magtagal dito eh. May mga trabaho rin po kami. At saka, hindi pwedeng maiwan ng ganong katagal ang tatay ni Lisa. Kabawasan sa puntos ang pagiging apurado nyo. Hindi dapat dinadali-dali ang paglilitis. Anong dinadali-dali? Nagtatanong lang naman ho kami. Love, kumalma ka. Pinagtatasan mo ba kami ng boses, Lisa? Hindi po. Hindi po ganun ang pagkakasabi niya. Hindi naman po sa ganun, Manong Singko. Sana po naiintindihan niyo kung saan ako nanggagaling. Malubha ang kalagayan ng tatay ko. At hindi ko alam ang lugar na to. Kaya marami po talaga akong tanong. Pasensya na ho kayo. Pero alam mo namang pwede na may kapalit ang lahat ng ito. Hindi ba, Lisa? Pwedeng panganib. O kung swerte ka, edi pwedeng ang kapalit ay gantimpala. Pwede ring may magbago sa'yo. Alangan namang hindi mo alam na may ganyan. Alam ko naman po, Manang. Ang sa akin lang naman po, sana may malinaw sanang petsa o araw o kung ano pa man. Mapapanatag naman po ako basta malinaw ng lahat. Hindi yun nanguhulaan tayo rito. Pasensya na ho kayo. Naguguluhan lang talaga ako. Love, kalma muna. Painumin mo muna ng tubig yung nobya mo. Lisa, naiintindihan namin. At huwag kang mag-alala. Sa isang bukas ay nandito na yun si Cabernet. Masasagot na ang lahat ng katanungan pagdating niya. At pwedeng makuha mo na rin ang gusto mo. Hindi natin sigurado. Love, tubig oh. Teka, sa isang bukas pa po? Salamat, love. Sa isang bukas pang araw, sabi ni Manong, ayos lang ba yun sa'yo? Ayos lang sa akin, pero hindi sa negosyo ko. Kuya, Sir, mauna po muna kayo. Balitaan nyo na lang mga tauhan at ipaubaya mo muna ang negosyo sa kapatid ko. Pero kahit mamaya o bukas na lang kayo umalis, magpahinga na kayo dito. ay sige sir. Ako na po bahala. Makakaasa naman talaga kayo sa akin. Salamat po dahil pinili niyo ako. Maraming salamat sa inyo, sir, ma'am. Ha? Ba't ganyan ka magsalita, kuya? Salamat din, kuya. Sa'yo ba, love? Ayos lang yon? Ayos na yun. At least alam ko na. Naibiling ko rin naman sa mga kamag-anak namin si tatay. Wala tayong dapat ipangamba. Salamat po, Manong, Manang. Pasensya na po kasi nagpapanik talaga ako. Ayos lang, Lisa. Walang problema. Sige na. Tapusin mo muna ang pagkain niyo. Magpahinga na rin kayo pagkatapos. May kwarto naman dyan na nakalaan para sa inyo. Si Kuyang nagmamaneho meron din. Ligtas ka naman dito, Miko. Kayo. Basta't maging kontrolado lang ang paligid. Ano pong ibig niyong sabihin? Kumbaga, basta umaayon sa atin ang kaliwanagan at kalikasan. Malalayo
makakaya sa dilim. Okay po. Love, ayos ka lang ba? Ubusin mo na yung pagkain mo, nakakahiya. Medyo nahihilo kasi ako eh. Ewan ko ba, Miko? Ang sakit sa ulo eh. Pero ayos lang ako. Baka pagod lang to. Uubusin ko yung pagkain, huwag kang mag-alala. Yun, tapos na ako kaming kumain, Manong. San po ba to pwede ilagay? Kami nang bahala, Miko. Sige na. Magpahinga muna kayo. Sige po, salamat po ah. Medyo masama rin ang pagkanamdam ni Lisa eh. Tumatalab nga, 5. Po? Ibig kong sabihin, baka ka ako nabati siya ni 5. Magpalaway ka muna, Lisa. Salamat. Lisa! Normal lang na makatulog. Pagkatapos siya, Miko. Sige na. Dali mo muna siya sa kwarto. Yung kasama nyo, ayun o. Nauna nang matulog. Sige na. Magpahinga ka na rin. At binibilinan lang kita, Miko. Hindi lahat ng mahal mo ay tapat sa'yo. Maaaring may nakatagong lihim ng nakaraan. Ingatan mong sarili mo. Piliin mo ang kaligtasan mo pag nagkataon. Malayo pang mararating mo. Huwag kang mapako sa nilalang na hindi natin kauli. Teli, masyado pang maaga. Po? Ano bang sinasabi niyo? Wala, Miko. Wala yon. Pinag-iingat ka lang. Kayo. Sige na. Sige po. Kayo rin po. Nakakunot noo akong pumasok ng kwarto hanggang sa mawala ito sa isip ko. Nung kami na lang ni Lisa ang nandun, sinubukan kong bantayan lang sila at manatiling gising. Ngunit hindi rin kinaya ng mga talukap ko. At hindi na malayang humihilik na rin ako. Pero nagising akong maliwanag pa rin. At wala sa tabi ko si Lisa. Love? Love? Lisa? Nasaan ka na ba? Nasaan na kayong babaeng yun? Lisa? Oh, Miko, gising ka na pala. Ang sarap ng tulog mo. Mahigit kalahating araw din. Dumaan ang gabi? Pero teka, Manang, nakita niyo po ba si Lisa? Ay, nako. Huwag mo nang hanapin yung wala. Ano? Ibig sabihin ni Teli, andyan lang sa labas si Lisa. Okay po. Sandali lang po ha. Pupuntahan ko muna siya. Teka muna, Miko. Teka. Kakausapin ka muna namin. Tungkol po saan? Kay Lisa, sa pamilya niya. Wala ka bang napapansin? Gaano katagal na kayo nagsasama? Wala pa pong 1 taon. Pero wala naman po ako napapansing mali. Mahal ko po si Lisa. Wala naman pong mali sa kanya. Hindi ka ba nagtataka sa sakit ng tatay niya? Kung bakit wala itong lunas, kundi ang paraang may kinalaman sa kababalagan. Hindi ka ba nagtatanong man lang kung anong dahilan nun? Baka may tinatago sa'yo si Lisa nang hindi mo alam. Malabo yan, Manong. May tiwala ako sa girlfriend ko. At isa pa, sure naman akong walang masamang dahilan ang sakit ng tatay niya. Normal din ang kababalaghan. Naniniwala kami doon. Pero yung tinatago, imposible. Parehas bago sa amin ng ganito. Kaya alam kong wala siyang tinatago. Pero pwedeng tinago din mismo ng ama ni Lisa ang bagay na yun sa kanya. Alam mo kasi, Miko, hindi nakukuha ng mortal ang ganong kalubang sakit. May kinalaman yun sa itim na kapangyarihan, sa kadiliman, at sa masamang espiritu. Hindi naman sa tinatakot ka namin. Pero kilala mo ba talaga si Lisa? Hindi ko po kayo naiintindihan, Manong. Nagkakamali po kayo. Hindi po ganyan si Lisa. Hindi ako naniniwala sa inyo. Pwede namang hindi ka maniwala, Miko. Pero alam kong ikaw na mismo ang makakapansin. Unti-unting magbabago ang minamahal mo. Tama na ho, tama na. Ayaw ko na kayong pakinggan. Huwag niyo na po kaming siraan. Wala kaming choice kundi maghintay. Kaya yun na lang po ang atupagin natin. Palalampasin ko po ito ngayon. At baka may gusto lang kayong mahita.
Tsaka kami ang may kailangan. Pero sa susunod na mangyari ulit to, pasensyahan na po tayo ha. Hindi po ako mabait gaya ng inaakala nyo. Nang babanta ka ba, Miko? Hindi mo rin kami kilala. Hindi po sa ganun, Manong. Pero tama po kayo. Trabaho lang po. Respetuhin natin yung mga personal na bagay na ganyan. Sige, Miko. Naiintindihan naming nabibigla ka sa mga ganito. Pero sa oras na may mapansin kang mali, kami ang lapitan mo. Tayo-tayo mga tao lang din ang magtutulungan. Tumahimik na lang ako noon. Pero ang totoo'y, kumakabog ang dibdib ko. Pinagmasdan ko silang lumabas ng kwarto at natulala ako. Maya-maya pa dumating si Lisa. Pawis na pawis. Love, Love? matagal talaga tayong nakatulog. Oo. Panibagong araw na to eh. Pero may sasabihin ako. Si Manong at Manang, Ako rin, Lisa. Pero sige, ikaw na muna. pagkagising ko kasi parang wala sila sa sarili. Nagpakilala sila ulit sa akin. Ganito pang sinabi. Ako nga pala si Cinco, Lisa. Ikaw ang may atid ng bawang at asin. Sa'yo gagamitin ang bawang at asin. Hindi ka tao. Hindi ka normal. Yung tipong iisa lang ang tono nila. Parang robot. Kaya nga nagtataka ako eh. Tinatanong ko kung bakit sila gano'n. Pero paulit-ulit lang silang gano'n ang sinasabi. Kaya lumabas muna ako. Dahil hindi naman nila ako tinitigilan eh. Ngayon lang ako nakabalik nung nakita kong umalis sila. Hindi ko nga alam kung saan pupunta eh. Anong nangyayari? Hindi naman sila ganyan sa akin, Lisa. Kagaling lang nila dito. Hindi naman sila nagpakilala. Pero may kakaiba rin. Ano? Ayoko nga silang pakinggan eh. Pero may patutsada sila tungkol sa'yo. Baka raw ay may inililihim ka o ang tatay mo sa'yo. Hindi raw sa normal na tao ang sakit na yon. Baka hindi raw talaga kita kilala. Mag-iingat daw ako sa'yo. Anong sinasabi nila? Anong nangyayari? Sino kaya may gawa nito? Miko, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng iwanan natin sila. Walang mangyayari sa tatay ko kapag ganito. Oh, love. Naintindihan kita. Hintayin natin si Mang Bernie. Mas mapagkakatiwalaan siya kaysa sa mga to. Pero sumabay muna tayo. Kapag nangyari pa ulit ito, tayo na mismo ang sasalubong kay Mang Bernie. Nasaan na ba si Kuya? Yun nga eh. Wala rin ang sasakyan sa labas. Umalis na yata siya. Nang hindi nagpapaalam? Oo yata, love. Anong gagawin natin? Kalma muna, love. Magmaang-maangan na lang muna tayo. Baka sila talagang kakaiba. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Poprotektahan kita. Kalma muna. Paano naman ako kakalma, Miko? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi na ako makapaghintay. Kahit anong oras pwedeng malagutan ang hiningang itay. Love, ano nangyayari sa'yo, huy? Huminahon ka. Nalilisik ang mga mata mo. Naglalaway ka. Ano ba nangyayari? Uminom ka muna ng tubig. Teka lang ah. Oh, Nieto. Uminom ka muna. Love, salam. Nangalat, aray ko. Ayoko niyan. Ilayo mo yan. Anong maalat? Teka. Hindi naman ah. May bawang. Ilayo mo yan, Miko. Ilayo mo. Ano? Ano ba nangyayari? Ayos ka lang ba, Lisa? Hindi ko alam. Naiinitan ako, Miko. Hindi ko na alam yung iisipin ko. Ano ba to? Halika nga dito. Dito muna tayo sa kama. Kalma lang. Hinga ka lang, love. Nandito lang ako. Nandito ako. Hindi na ba sa tinatakot ka namin? Pero kilala mo ba talaga si Lisa? Pwede namang hindi ka maniwala, Biko. Pero alam kong ikaw na mismong makakapansin. Lord, huwag naman ho sana. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko.
Napa-sign of the cross na lamang ako. Naguguluhan ako sa nangyayari. Pero ayoko maniwala sa kung anong sinabi ni Manong at Manang noon. Ang kaso, biglang nag-iba si Lisa. Na hindi ko naman alam kung paano nangyari. Mabuti na lang at madali ko siyang napakalma. Hanggang sa makatulog siya ulit. Hindi ko na malayang nakatulog din ako. At misteryosong nagising ako na panibagong araw na naman. Nasaan na naman ba si Lisa? Parang nangyari na to ha. Lisa? Lisa? O, Biko. Isang araw kang natulog ulit. Pagod na pagod ka siguro, ano? Oo. Panibagong araw na naman. Saglit lang po akong natulog ha. Pumigit lang po ako saglit at saka... Nasaan na naman po ba si Lisa? Huwag niyong sabihin sisiraan niyo na naman siya sa akin. Hindi na ako makikinig sa inyo. Oh, kalma, Miko. Kalma ka lang. Matagal ka talagang natulog at oo, panibagong araw na naman. Ngayon na rin dadating si Ka Bernie. Si Lisa, hindi ba nakita mo na mismo ang pagbabago sa kanya? Anong sisiraan? Iba'y ebidensya na nga. Ano? Wala yun. Masama lang talagang pakiramdam niya, kaya ganun. At saka, paano nyo nalaman? Wala naman kayo dito kanina o kahapon. Alam kasi namin kung anong meron sa kanya. At kung ayaw mo pa ring maniwala, halika, Miko. Ipapakita namin sa'yo kung ano ba talaga ang nobya mo. Ikaw nang humusga kung normal ba siya o hindi. Ang sarap nito. Love, anong kinakain mo? Pagmasdan mong maigi ang mahal mo, Miko. Tingnan mo kung talaga nga bang tao siya. Anong ginawa niyo sa kanya? Love! Lisa, ano yan? Ano naman ang gagawin namin, Miko? Ang paligid na ang bumuhay sa natutulog niyang kadiliman. Siya mismo ang kumuha ng mga likaw na manok na yan. Tangay-tangay niya ang katawan ng mga yan papunta rito. Ang amoy na malansa, masangsang at ang huni ng mabangis na hayop ay nagmumula sa kanya. Ngayon sabihin mo kung talagang tao ba si Lisa. Sabihin mo, Miko. Love, Lisa, ano nangyayari sa'yo? Love, kumain ka. Gusto mo ba nito? Ang sarap-sarap ng mga kanin to. Halika, samahan mo ako. Hilaw ang mga yan, Lisa. Ano ba nangyayari sa'yo? Halika nga, kumalma ka. Hindi ito ang tamang pagkain. Miko, wag! Tumigil ka! Maaaring nakikilala ka ni Lisa ngayon, pero malapit nang magdilim ang kanyang paningin. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Ano pa bang pruweba ang gusto mo? Huwag niyo akong pigilan. Mahal ko siya. Hindi niya ako sasaktan. Hindi siya gaya ng iniisip niyo. Bitawan niyo si Miko. Mga hayop kayo. O, tignan mo. Nanilisik ang mga mata niya. Nagbabago din ang anyo niya. Nako, nakakatakot. Kumpirmado nga. Teli, kumuha ka ng sagradong asin at bawang. Baka bigla siyang sumugod. Ano bang sinasabi niyo? Lisa, love, ano ba nangyayari? Ba't ka nagkakaganyan? Halika nga. Hindi ka talaga maniniwala sa sinasabi namin, Miko. Tingnan mo ang magiging reaksyon niya. Ewan ko na lang kung hindi ka pa rin magdalawang isip. Teli, sabuyan mo ng asin at bawang ang aswang na yan. Anong gagawin niyo? Nakita mo, Miko. Umusok ang balat niya at mas nagbabago pa yung anyo niya. Ngayon, hindi ka pa rin naniniwala. Hindi. Love, Lisa, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan na? Miko. Huwag kang maawa, Miko. Isipin mong mabuti kung si Lisa ba talaga yan. Si Ka Bernie na mismo ang magpapatunay sa'yo. Parating na siya. Huwag kang bumigay, Miko. Huwag kang bumigay. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Natulog ako ng 2 magdamag. Na tila ba,
Imposibleng mangyari. Hindi nagpaalam si Kuya Driver. May pagbabago kay Lisa at mas lalong lumala pa. Kahit na ayokong maniwala sa mag-asawa, natatakot ako sa itsura ni Lisa. Nagdadalawang isip ako sa sarili kong desisyon. Noon lang ako nakadama ng ganun. At hindi ko akalain na sa babaeng minamahal ko pa mismo mangyayari. Pero maya-maya pa, dumating si Cabernet. Bitbit ang isang pamilyar na katawan. Cabernet, Mabuti at dumating na kayo. Nakakatakot na si Lisa. Bernie, tatay ko. Mang Bernie, ano po nangyayari kay Lisa? Anong ibig sabihin nito? Ba't siya nagkaganito? Maghahatid lang ho kami ng bawang at asin, hindi ba? Ano nangyari sa kanya? Miko, hindi ito ginawa. Bagkus ito'y dapat talaga mangyari. 5, Tili, magaling. Napalabas niyo ang tunay niyang anyo. Hindi ako nagkamali na kontrolin kayo bilang mga katulong ko. At ikaw, Lisa, masahol ka pa sa masahol. Anong ginawa mo sa kasamaan mo? Pagmasdan mo ang itsura niya. Kuya, driver namin. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Pinaslan naman siya ni Lisa. Ano? nung nagpaalam siyang uuwi, sumunod si Lisa. Yun ang oras na nagsimula siyang maglaway at magbago. Siyang unang biktima. Hindi ito magagawa ni Lisa. Love, ano to? Totoo ba to? Hindi nasasagot ng matino ang kasintahan mo, Miko. Tingnan mo mabuti kung gaano siya kahayok sa dugo at laman ng isang bangkay. Wala na siyang pakialam dahil naaamoy na niya ang masarap para sa lahi niya. Tingnan mo, naglalaway pa. Tili, 5, maganda kayo. Baka bigla siyang sumunggap. Lisa? Si Miko. Miko, Si Lisa Cabernet. Anong gagawin natin? Ayos lang, 5. Nakuha ko na ang gusto ko sa ngayon. Nawalan ako ng malay. Ito'y matapos tuluyang makita ang pagbabagong anyo ni Lisa. Samantalang, nagising akong gulong-gulo pa rin. Habang ang nasa harap ko lamang ay si Mang Bernie. Miko, gising ka na. Mang Bernie. Oh, ano nangyari? Ang sama ng panaginip ko. Si Lisa naging aswang. Tapos si kuyang driver, patay na. Hindi totoo yun. Hindi yun isang panaginip, Miko. Totoong nangyari ang lahat ng yun. Ang nobya mo, ganap ng aswang. Siya ang pumaslang sa driver mo. At sigurado, hindi malabong paslangin ka rin niya. Hindi. Lisa, nasan ka? Magmula ngayon, Miko, wala na siyang pangalan. Hindi karapat-dapat bigyan ng pangalan ang nilalang ng kadiliman. Makinig ka sa akin. Tanggapin mo ang katotohanan. Aswang siya na hindi dapat pahalagahan at mahalin. Aswang? Aswang? Oo, marahil ay nilihim niya sa'yo o nilihim ng tatay niya sa kanya. Pero nung una pa lang, amoy ko na ang sakit niya. At ako ang sinugo para ubusin ang lahi ng mga aswang. Dahil dapat tao lang ang nananaig sa mundo. Dapat patayin natin ang mga aswang. At tutulungan mo ako. Aswang? Tutulong ako? Oo, Miko. Ikaw ang magwawakas sa kasamaan. Dahil ikaw ang minamahal. Papaslangin mo si Lisa kasama ng kanyang ama sa tamang oras. Kaya tibayan mo ang loob mo. Maniwala ka sa sinasabi ng puso mo, sa takot at sa kaba mo. Aswang ang taong minahal mo at kailangan mo siyang paslangin. Papaslangin ko siya. Oo, Miko. Alang-alang sa mundo. Bilang ganti sa ginawa niya sa tauhan mo. Para magapi ang kadiliman, tulungan mo ko. Tulungan mo akong makamit ang kapangyarihan na dapat ay para sa tao lamang. Papatayin natin sila. Papatayin sa tamang oras.
Noong mga oras na yon, parang wala ako sa sarili at sumusunod lang ako sa sinasabi ni Mang Bernie. Tuluyan na akong nablangko dahil sa takot at kaba. Nawala ang pagmamahal ko kay Lisa. At para sa akin, ganap na siyang halimaw. Maya-maya pa may balita si Manang Telly at Manong Singko. Nagbalik siya, Ka Bernie. Ayan na siya. Wala na sa sarili si Lisa. Isa na siyang halimaw. Patay na natin siya, Ka Bernie. Hindi, Singko. Hindi pa tamang oras. Pero dadakpin natin siya. Miko, halika. Sumama ka. Harapin natin ang aswang. Aswang! May aswang! Natatakot ako, Mang Bernie. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Miko. Kasama mo ako. Hindi ko hayaang makuha ka ng aswang na yan. Hoy! Ano? Gusto mo na bang mamatay? Hayop ka! Hayop. Kayo ang hayop. Miko. Pasugod siya! Si Miko. Pupuntiyahin niya si Miko. Aswang! Aswang! Talagang nakain ka na ng kadiliman at ganap ka ng aswang. Pwes, hindi mo na maaatake si Miko. Itong sayo alagad ng dilim. Tanggapin mo ang pagpigil sa iyong kakayahan. Nahuli siya, Ka Bernie. Ang galing. Mamamatay na ang aswang. Mamamatay na siya. Tama ka, Miko. Napasa kamay na natin siya. Siko, Terry, dalhin siya sa kulungan. Naghihintay doon ang walang malay niyang tatay. Papasagin natin sila sa tamang oras at malapit na akong maghari sa mga tao. Unti-unti nang mauubos ang ibang nilalang sa mundo. Hindi na kami makapaghintay, Ka Bernie. Tayo na, Singko. Dakpin na natin siya. Halika rito, Lisa. Haring Bernie. Magandang pakinggan, Miko. Ano? Halika. Pumasok muna tayo sa loob. Wala na dapat tayong ipangamba pa. Alam ko namang ang dalagang yan mismo ang maghahatid sa kanya sa hukay. Isang kamaliang hindi niya alam ang kanilang pinagkakakilanlan. Pero walang patatawarin ang paglilitis. Isa siyang aswang, pati ang kanyang tatay at pamilya. Kaya hindi sila karapat-dapat tumanggap ng lunas. Sa halip ay kamatayan ang darating sa kanila. Tila ba sang-ayon lang ako sa kahit anong marinig kina Mang Bernie at sa mga kasamahan nito. Basta, parang wala akong kontrol sa sarili ko. Hanggang sa may isang gabi, hindi ko alam pero may nanumbalik sa puso ko. Tulog na nun si Mang Bernie at parang kaluluwa ko lang ang naglalakbay. Pinuntahan ko ang sino mang pamilyar na tumatawag sa akin at madaling bumalik sa alaala ko si Lisa. Miko, nandito ako. Nandito ako, makinig ka sa akin. Lisa, ikaw nga. Nawala ako sa sarili ko. Si Mang Bernie, si Manong Singko, si Manang Telly, sinasabi nilang aswang ka. Hindi naman totoo yun, di ba? Pero Lisa, nakita kita. Nakita kong nagbagong anyo ka. Si Kuya. Pinatay mo si Kuyang driver. At saka, takot ka na ngayon sa asin at bawang. Kumakain ka na ng hilaw na manok. Lisa, ano ka ba talaga? Sabihin mo na yung totoo, parang awa mo na. Kung totoong aswang ka, kahit patayin mo na ako, basta malaman ko lang yung totoo, Lisa. Please. Teka lang, kumalma ka. Wala ka na sa poder nila. Inumin mo to. Sa akin ka magtiwala. Ako ang mahal mo, di ba? Inumin mo to, bilis. Para tuluyang mawala ang kontrol sa'yo. Ano to? Basta, ipaliliwanag ko lahat mamaya. Kailangan mo lang inumin yan. Para bukas ang isipan mo sa akin. At para mawala ang bisa ng kung ano mang ginawa nila sa'yo. Naiintindihan ko ng lahat, love. Makinig ka lang sa akin. Buksan mong muli ang puso mo. Sige, iinumin ko na. Ano yun? Lasang kalawang. Basta, love.
Teka, halika rito. Makinig ka. Sige, love. Nakikinig ako. Ano ba talaga nangyari? Ba't biglang naging ganito ang sitwasyon? Si Mang Bernie. Siya ang may pakana ng lahat. Si Manong Singko at Manang Telly. Minamanipula rin niya para manipulahin ka. Lahat kayo ay biktima. Hindi ba sinasabi ko sa'yo na gumigising ako na tila ba weirdo sila? Tsaka yung mga kilos nila nung pagdating natin. Tama pala ang kutob kumiko. Pero, bakit hindi mo ipaliwanag na maayos? Bakit may nagbabago sa'yo? Bakit totoo yung mga sinasabi nila? Pwedeng may katotohanan nga. Pero iba talagang ipinapakita nila sa'yo. Pinalago nila ang takot mo. Kaya ganun ang tingin mo sa akin. Iba ang nangyayari sa realidad. Sa nakikita ng mga mata mo noon, love. Pati tanong bago ka himatayin. Paano mali yun, love? Anong ginawa nila? Nalaman kong lahat nung hinimatay ka. Nalaman ko doon ang tunay na pakay ni Mang Bernie at ang pinanggagalingan niya. Bakit, Lisa? Ano nangyari pagkatapos kong mawala ng malay? Ikinuwento sa akin ni Lisa ang lahat na para bang nandun din ako sa eksena at bumalik kami sa nakaraan. Anong ginawa niyo kay Miko, ha? Anong ipinapakita niyo sa kanya? Tsaka ito mga pagbabago sa akin. Kayo ang may gawa nito, hindi ba? Anong ibig sabihin nito, Cabernet? Nasaan ang lunas ng tatay ko? Anong ginawa niyo? Ako si Telly. Lisa, ikaw ang aswang. Palabasin ang kanyang pagkaswang. Si Lisa ang aswang. Ang pamilya niya ang aswang. Oh, tingnan mo. Bumalik na naman sila sa pagkarobot. May mali rito, Mang Bernie. Anong nangyayari? Ikaw, Lisa. Ikaw ang mali. Totoo ang mga nangyayaring pagbabago sa'yo. Totoo ang aswang ka. Ang paligid na mismo ang nagpatunay. Dito sa liblib, na puno ng iba't ibang kaluluwa. Nagising ang kadiliman sa pagkatao mo. At alam ko yun simulat sa Paul. Alam mo? Paano mo nalaman? Ang tatay mo. Baka hindi niya sinabi sa'yo. Dahil pinigilan kong sabihin niya sa'yo hanggang ngayon ang katotohanan. Para madakip at madala kita sa teritoryo ko. Pero ngayon, ibubunyag ko na ang lahi mong aswang. Ang sakit ng tatay mo ay hindi na kukuha ng mga mortal, kundi ng aswang lamang. Yun ang nagkumpirma at malas mong may isa akong misyon. Anong misyon? Misyon na talunin ang lahat ng iba't ibang alagan ng dilim. Para ako ang magalit. Bagong aswang ka man o hindi kita palalagpasin. Hayop! Kayo ang tunay na halimaw. Tarantado kayo! Niloko niyo ako! Niloko niyo kami! Nadala ka lang ng kakayahan ko, Lisa. At kasalanan ko bang inilihim sa iyo ng tatay mo ang lahat? Ay, oo nga pala. Pinigilan ko nga pala siya, ha? Demonyo ka! Ano ako? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, Lisa. Ngayon, napaniwala na namin si Miko. Naisa ka nga talagang aswang at siya mismo ang papaslang sa'yo. Mabuti na lang at nahanap ko itong driver na to. Madali ko siyang napaslang at nagamit laban sa'yo. Hayop ka talaga! Dinamay mo pang inosenteng tao! Pati siguro si Manong Singko at Manang Telly. Nadamay lang din! Aswang si Lisa. Nakakarindi naman tong dalawang to. Tahimik! Aswang si Lisa. Dinamay mo nga lang sila. Ginawa mo silang laruan. Masahol ka pa sa aswang. Kampon ka ni Satanas. Ikaw ang dapat buksain, Mang. Hindi na kita gagalangin. Demonyo ka. Mamatay ka na, Bernie. Mamatay ka na. Pero sa mata ng marami, Lisa, at sa mata ng mga taong kinukontrol ko, ako ang mabuti. Dahil ang nais ko lang naman ay mawala ang mga alagad ng kadiliman. Hindi ako alagad ng dilim. Hindi kami masama ng tatay ko. At kahit na totoong may lahi ka ng aswang, naniniwala ako hindi kami anak ng demonyong katulad mo. Ikaw ang totoong halimaw. Tunay na alagad ng dilim. Gusto mo lang masolo ang itim na kapangyarihan? Dinamay mo pa kami. Hindi ka na naawa.
Sana pinatay mo na lang kami sa mismong bahay namin! Kayang-kaya ko kayong paslangin sa bahay niyo, Lisa. Pero hindi yun maaari. Tulad ng sinabi ko, may misyon ako at kasama doon ang paghatid mo ng asin at bawang para sa paglilitis. Paglilitis sa iyo bilang aswang at bahagi rin nito si Biko, ang driver at ang mismong tatay mo. Nasa plano ko kayong lahat, kaya pinaiikot ko lang kayo. Tarantado ka! Dapat hindi ako nagtiwala sa iyo. Hayop! Nagkataon lang na desperado ako sa paggaling ng tatay ko. Sinamantala mo namang demonyo ka. Papatayin kita! Gamit ang ginawa mong paggising sa kakayahan ko. Pipigilan ko ang pagkaganit mo sa kapangyarihan, Bernie! Yon ay kung kaya mo, Lisa. Bagong aswang ka lang, ako matagal na ako sa larangang ito. Marami na akong nakalaban. Marami na akong napaslang at sa tamang oras. Idadagdag kita sa listahan ko. Kaya kala mo ba? Matatakot ako sa iyo. Wala ka nang magagawa, Lisa. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Dalagang naghatid ng asin at bawang na pangontra pala sa kanya mismo. Dalagang naghatid ng sarili sa kanyang libigan. Hayop ka! Babalikan kita! Babawiin ko sa'yo si Miko! Magpapalakas ako! Humanda ka, Bernie! Papatayin kita! Doon natapos ang pagsalaysay ni Lisa nang tumakas daw siya. Gulat na gulat ako nun at hindi makapaniwala. Hayop yung Bernie na yun. Ganun pala ang nangyari. Hindi ko alam. Dinama niya si kuya. Niloko niya ako. Niloko niya tayo. Tarantado siya. Gagantihan natin siya. Papaslangin natin siya, Lisa. Patawarin mo ako kung nawala ako sa sarili. Hindi mo yun kasalanan, love. Nung binalikan kita, wala ka na talaga sa sarili. Hindi mo ako makilala at tuluyan ka nang namanipula ni Bernie. Ililigtas sana kita noon. Pero nagawa niya akong pigilan. Kakaibang lakas niya. Halatang nasubok na ng karanasan, kaya nadakip niya ako. Sorry, love. Sorry. Hindi ko siya napigilan. Wala ako sa katinuan nun. Sandali kita nakalimutan at ngayon lang muli kita naalala. Love, naiintindihan ko. Wala kang kasalanan. Si Bernie, siya ang masama. Dinamay niya lang din ang mag-asawa. Mabuti nga at naabot kita ng bagong tuklas kong kakayahan. Buti na lang at nagising si tatay. Bakit? Ano nangyari? Paano mo nga pala ako naibalik, Lisa? Anong ginawa mo? Handa ka ba talagang marinig, Miko? Maniniwala ka ba? Mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit na malaman mong totoo sa akin? Love naman. Di sana hindi ako lumapit sa'yo kung wala akong pagmamahal. Sa'yo ako may tiwala. Kahit ano ka pa, mamahalin kita. Malaray-balera yata to. Mamahalin kita. Kahit maging sino ka man. Ang dami na nga nangyayari. Nambubola ka pa. Pero kung sa bagay, kailangan mo rin naman talaga itong malaman. Kaya ikikwento ko naman yung oras na nadakip na kami hanggang sa magkausap kami ni tatay. Ganito yung nangyari. Tay, gising na kayo. Ano pong katotohanan? Ano po ba itong mga nangyayari? Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa sarili ko, itay. Ano yung dapat sasabihin nyo bago kayo pinatulog ng demonyong Bernie na yon? Salamat, anak. Ginising ako ng kapangyarihan mo. Pero ang totoo, tungkol din yung kay Bernie. Nang sabihin ka ang paghatid ng asin at bawang. Saka ko lamang napagtanto na siya ang sinasabing Juan na Albularyo. Isa siyang mambabarang ng kadiliman. Gusto lang niya na siya ang maghahari. Kaya noon pa lang, alam ko nang balak niya tayong paslangin. Balak na niyang linlangin kayo ni Miko. At mukhang ang ganun ang nangyari. Anak, patawarin mo ako at hindi ko siya nalabanan.
Siya rin ang dahilan ng sakit ko. Wala ho kayong kasalanan, Itay. Pero anong sinasabi niyong siya ang dahilan ng sakit niyo? Hindi tayo normal na aswang, Lisa. Alam ko ang nararamdaman mo rin yan. Hindi tayo aswang mula pagkabata. At nagigising lamang ito dahil sa tawag ng kalikasan. Yon ang hindi alam ng Juan na albularyo. Akala niya normal lang tayong mga aswang. Pero tayo ay mga sugo. Naguguluhan ako, Itay. Anong sugo? Sa oras na bagising ang pagkaswang natin, may misyon din tayo, Lisa. Ito ay pumaslang ng totoong masasamang nilalang gaya ni Bernie. Pero dahil wala akong nagawa, sakit ang kapalit nito. Pero pinili ko yun. Dahil gusto kitang palakihin, gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya lumayo ako sa misyon. At tanggap ko rin kung anong magiging kahinatnan ko. Pero ikaw, Lisa, tutal nagising na ang pagkasugo mo. Kailangan mong labanan si Bernie. At maaaring mailigtas mo rin ako. Kapag natalo mo siya dahil sa'yo, nananalaytay ang dugo ko. Po? Gusto ko rin siyang magapi, Itay. Pero kakaibang lakas niya. Naramdaman ko, masakit sa katawan. Hindi talaga ako makagalaw sa kapangyarihan niya. Ganon talaga. Dahil nagsapul na sa kanya ang kakayahan ng lahat ng mga ninuno niya. Pero nakalihim din ang ating lahi. Wala siyang alam sa mga kakayahan mo at kasama doon ang mismong pagkontra sa mga kapangyarihan niya. Kaya nating ipawalang bisa ang pagkulong niya sa atin dito, ang pagmamanipula niya sa mga ibang tao at ang mga ritual niya. Ito ay basta nang gagaling sa puso ang pakikipag-usap mo. Kinakailangan ding malinis ang dugo mo, ang kaluluwa ng sinumang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Bernie. Pero, kaya ko ho ba yun, Itay? Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Baka mabigla ako. Hindi ko ho alam ang gagawin ko. Anak, oo, bago nga lang sa iyo ito. Maging sa akin man. Dahil hindi ko nga ito pinili. Pero walang ibang paraan. Kailangan mong sumubok at lumaban. At tama ka. Masyado itong mabilis. Pero ang kagandahan, hindi mo kailangan matutunan ang kapangyarihan. Dahil likas na yan pagkagising ng diwa ng sugo. Kaya kuseran akong nagising. Pero muli akong pipikit, anak. Magiging pabigat lang ako sa laman mo. At kailangan mong ilaan ang lahat ng kapangyarihan para sa paglilinis at pakikipaglaban. Hanggang ko ang tagumpay mo, anak. At naniniwala ako sa iyo. Tay! Tay! Bigla ulit pumikit ang tatay. Oo. Hanggang doon lang ang naging usapan namin. Tapos sinubukan ko na ang kapangyarihan ko. At madali ko naman itong nagawa, Miko. Mabuti na lang din. Malalim ang naging connection natin. Hindi naging mahirap na tawagin ka. Alam ko rin namang hindi ako bibiguin ng puso ko, love. Konektado tayo ng pagmamahal. At yun ang naramdaman ko. Kaya ako nandito ngayon. Pero kaluluwa mo lang ito, Miko. Diwa mo lang ang naglalakbay. Tulog pa ang pisikal mong katawan. Alam ko, love. Kaya gagamitin natin ang oras na to para magplano habang malalim pa ang gabi. Nakikita mo na rin ang gabi. Oo. Anong ibig mong sabihin? Kasi, nung mga una, lagi tayong tanghali nagigising, hindi ba? Hindi dumadaan ang gabi. Pero sa paningin ni Telly at Cinco, gabi palagi. Yun ang bungad nilang bati, hindi ba? Aba, oo nga no. Kasama ito sa pangungontrol ni Bernie. Pero ang totoo, Miko, laging gabi sa baryong to. Kaya mukha rin talagang liblib. Kaya hindi natin masasabi kung malalim ang gabi. Pero huwag kang maglala. Isa sa kakayahan kong kontrahin ang kung alumang kapangyarihan ni Bernie. Kahit na siya'y natutulog. Kaya protektado tayo. Hype talagang burning yun. Pero mabuti na lang, love. At nagkaroon ka ng ganitong powers. Hindi ko ito hiniling. Pero magagamit nga natin to ngayon, Miko. Oo, tutulungan kita. Ipakikita ko kay Bernie
na hindi lang ako nagatid ng asin at bawang. Ako rin ang maghahatid sa kanya kay kamatayan. Tama. Papaslangin natin siya. Pero, anong plano mo, love? Kaya mo naman sigurong mag-acting love, hindi ba? Kaya mo bang magmaang-maangan muna? Oo naman. Sus, ako pa ba? Kayang-kaya ko yan. Sige. Kailangan kasi natin ng mas maraming puwersa. Hindi ko pa natatansya kung gaano ako kalakas at kung gaano kalakas si Bernie. Kaya kailangan natin maging handa. Pero, hanggang kailan ako magmamaang-maangan, love? Baka hindi ko kayanin ng sobrang tagal. Malakas ang pakiramdam ni Bernie. Sigurado akong madali siyang makakahalata. Saglit lang, love. Dahil may gusto pa akong ipagawa sa'yo. Ano yun? Kailangan mo lang namang palapitin sa akin si Manong Cinco at Manang Telly. Aalisin ko rin ang kontrol ni Bernie sa kanila. Idadagdag natin sila sa puwersa natin. Pero, sasama kaya sa akin yung mga yun? Oo. Ikaw pa ba? Magaling ka naman sa mga tao, di ba? Tsaka makikinig yun hanggat nagmamaang-maangan ka. Ako naman lilinisin din ang iba niyang biktima sa mga ibang bahay. Ang tatay mo, love, paano siya? Desisyon niyang pumikit. At hindi ko rin maipaliwanag kung ba't hindi ko siya magising ulit. Pero, ligtas naman siya dyan. Huwag ka magadala. O siya, baka magising ng halimaw lang. Kailangan mo nang bumalik. Sige, salamat kasi binalikan mo ko. Sorry talaga kung nagpadala ako sa takot at kaba. Hayaan mo na yun. Wala kang kasalanan. Ang natural lang namang balikan kita. Kasi mahal kita. Nadamay ka lang din dito. Mahal din kita, Lisa. Sige na, love. Yung plano. Huwag mong kalilimutan na. Mag-iingat ka. Ikaw din, love. Ingat. Habang papalayo ako kay Lisa, nakakaramdam ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na alam kung paano nakabalik ang diwa ko sa bahay. Basta, nakatulog ako. Hanggang sa nagising ako pero madilim pa nga. Kaya doon na nagsimula ang pagmamaang-maangan ko. Oo, ba't para nakakunot ang noo mo, Miko? Ayos ka lang ba? Po, hindi po. Medyo nasisilaw lang po ako. Nasisilaw. Saan? Sa araw. Maliwanag po eh. Sa araw? Oo. Sa araw, masilaw nga. Teka, Miko. Maupo ka lang dyan o magilamos ka muna. Kukunan ka namin ng kakainan. Teka. Salamat po. Masarap na ba yung naging tulog mo, Miko? Kumusta ng pakiramdam mo na wala ng aswang? Maganda naman po, Mang Bernie. Sana mapatay na natin ang halimaw. Oo, dadating tayo dyan, Miko. At huwag kang mag-alala. Kasama ka sa paghahari ko. Malaki ang sakop mo at mas lalawak pa yan dahil sa akin. Ang yaman mo at kapangyarihan ko. Nako, paghaharian natin ang mundo! Excited na po ako, Mang... Teka, Haring Bernie pala. Bagay na bagay. Salamat, Miko. Miko, ito ang tasa at pinggan, no? Kumuha ka na lang ng pagkain. Huwag ka mag-alala. Wala namang halo ang mga pagkain mo. Para sa aswang lang kokontra ang mga kung anong nilagay namin. Kaya nga naapektuhan si Lisa. Si... Lisa? Sinong Lisa? Og, ano bang sinasabi mo, Cinco? Oo nga pala. Sinong Lisa? Huwag nga kayong magbabanggit ng kung ano sa harap ni Miko. Wala namang taong Lisa. Wala siyang kilalang ganyan. Di ba, Miko? Oo po. Oh, siya. Kumain ka na lang muna dyan. Iiwan ko muna ulit kayo rito, ha? Aalis ho kayo? Kailan kayo babalik? Kailan natin papaslangin ang mga aswang? Sa makalawa, Miko, yun na ang tamang oras. Ang nakatakdang gabi na asul ang buwan. Lalabanan ng bughaw na langit ang mapulang kasamaan. Huwag kayong mag-alala. May mga kailangan lang akong asikasuhin at kakailanganin din natin para sa ritual ng pagpaslang. Pero, paano kung makatakas sila habang wala ka? Malabo. Hindi lahat ng aswang ay may kakayahang kumontra sa kapangyarihan ko, Miko. Isa pa, bagong aswang lang yun. Wala siyang sapat na lakas. Naghihintay na lang talaga siya ng kanyang kamatayan.
ikaw ang papaslingin namin. At malaking bagay na umalis ka. Katapusan mo na sa pagbalik mo. Oh, Miko, natulala ka yata. May sasabihin ka pa ba? Wala po. Kako, mag-iingat po kayo. At sana, bumalik kayo kaagad. Oo, huwag kang kakabahan, Miko. Naandyan din naman si Telly at Cinco. Hindi ka pababayaan ng mga yan. Hindi sila gagawa ng hindi ko gusto. Di ba, Telly? Cinco? Opo. O siya, sige. Kumain ka na lang dyan, Miko. Mauna muna ako. Kailangan ko nang umalis. May naghihintay pa sa akin. Maghahari na tayo sa pagbabalik ko, Miko. Nakitawa na lang ako noon at pagkaalis ni Bernie, doon ako nakahinga ng maluwag. Nakita ko na rin sa wakas ang minsanang pagiging weirdo ni Telly at Cinco. Pero madalas, matino ko silang nakakausap. Lumipas ang mga oras at hindi pa nga bumabalik si Bernie. Wala na akong malay sa araw dahil kita ko na yung palaging gabi. Hanggang sa makaisip na ako ng paraan kung paano mapapalapit ang mag-asawa kay Lisa. Hindi talaga ako mapakali, Manong Cinco. Manang Telly, kailangan nating tingnan ng mga aswang. Dapat tayo makasigurado. Pero natatakot ako. Pero sabi ni Kaberne, walang magagawa ang mga yon. Oo ka. Yung isa nangihina, tas yung isa naman, bagong aswang pala. Wala naman tayo sigurong dapat ipangamba, Miko. Pero, paano kung wala sila dun? Wala namang mawawala kung sisilip tayo. Kung sa bagay, sige, tara. Nang makita ko rin ang itsura ng nangihinang mga aswang. Kawawang dalaga. Nagatid ng sarili niyang pangontra. Mauna po kayo. Sa likod lang po ninyo ako. Total, kayo ang may alam ng daan. Sinundan ko nga sila. At habang tanaw pa lang namin ang kulungan, ang tatay pa nga lang ni Lisa ang naroon. Sa may labas nagpakita si Lisa. Lisa, aswang si Lisa. Palabasin ang kanyang pagkaaswang. Palabasin. Wala sila sa kanilang mga sarili. Oo lang. Ito na ang pagkakataon natin. Hihilahin ko mga diwa nila. Ako, Lab, anong pwede kong gawin? Hawakan at buksan mo ang mga maliliit na lagayan na to. Nariyan ang dugo ko. Ipainom mo sa kanila, bilis. Eto na. Aswang. Ha? Nasaan ako? Sino kayo? Cinco? Sino sila? Anong ginagawa natin dito? Bakit nga ba tayo na dito? Sino sila, Telly? Anong nangyari? May kausap lang tayong kapwa natin, albularyo, ah. Nasaan siya? Ano nangyayari, Lisa? Bakit nagkaganyan sila? Anong ibig sabihin nito? Totoo nga. Totoo nga kinontrol lang sila ni Bernie. Hayop talaga yon. Ha? Bernie? Tama. Siya ang albularyo. Kilala niyo ba siya? Nasaan siya? Teka, may naaamoy ako. Teka, aswang ka? Isa kang aswang. Ha? Cinco, anong gagawin natin? May aswang. Teka, hindi ho. Hindi siya gaya ng inisip nyo. Hayaan nyo kami magpaliwanag. Si Bernie. Si Bernie ang tunay na masama. Ipakikita at ipaliliwanag ko sa inyo kung anong ginawa niya. Ikinuwento namin ni Lisa ang lahat at nakinig naman ang mag-asawa. Buti na lang, naniwala sila sa katotohanan at nagalit din sila kay Bernie. Ibang klase din kasi ang karisma ni Lisa. Siguro, kasama yun sa kakayahan ng sugong aswang. Pagkatapos nun, pinag-usapan na ang plano. Papaslangin natin ang huwad na albularyo. Ang mambabaran ng kadiliman. Ipaghihiganti natin ang lahat ng nasira niyang buhay. Kasama kayo.
wawakasan na natin ang kanyang kapangyarihan. Tutulong kami, Lisa. Miko, mga albularyo din kami. At may kakayahan kami na kontrahin ang mga Para tatalunin natin siya. Kahit gaano pa siya kalakas, sinira niya ang buhay namin. Niloko niya kami at ginamit kami. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag na hindi makagante sa kanya. Demonyo siya, maging ako ay nilindan niya. Kaya hindi talaga ito makakalagpas. Marami na rin akong naginis na mga naging biktima din ng hayop na iyon. At hindi na natin ihintay makabalik siya rito. Sasalubungin natin siya sa daan. Mag-ambush tayo. Yun ay bala natin din ang hanap. Kukornera natin ang tarantadong iyon. Nagkanda naman kami hanggang sa dumating ang tamang oras. Sabay-sabay kaming sumalubong hanggang sa napalibutan namin si Bernie. Pero tila ba wala itong epekto sa Kanya, at hindi mo lang siya kinakabahan. Kahit na nakapalibot sa kanya ang iba't ibang nilalang na pinamumunuan ni Lisa. Anong ginawa mo, Lisa? Paano ginawa to? Normal ka lang na aswang. Pero hindi bale, hindi ako natatakot sa inyong lahat. Wala kang alam sa aswang na sugo. Katapusan mo na, Bernie! Sugo! Buhay pa pala kayo! Oh, wala nga akong alam pero walang pagkakaiba, Lisa. Kayang-kaya pa rin kitang paslangin. Kahit magkampi-kampi kayo, Miko, telisin ko! Pati kayo mananamay! Dinamay mo kami sa pagkaganit mo, Bernie. Natuto na kami. Nalinis na ang utak namin. Hindi na kami magpapakontrol sa'yo. Sinira mo ang buhay namin! Hayop ka! Huwag na albularyo! Gaganti kami! Hindi ka na mabubuhay pa! Mambabarang ng kadiliman! 10 ng lahat ng nilalang dito na biktima mo. Hindi mo kami kakayanin, Bernie. Mamamatay ka na ngayon din! Tingnan natin kung talagang kakayanin niyo ako. Nagkakamali kayo ng kalaban. Hindi niyo alam kung gaano kalawak ang kapangyarihan ko. At huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili, Lisa. Ungat, nakontra mo ang kapangyarihan ko sa kanila. Pero hanggang saan ang kakayahan mo? Hindi mo alam kung gaano kalawak ang sakop ko. Hindi lang yan ang mga nilalang na nakokontrol ko. Mga alagad, lumawas kayo! Oh, ano yan? Ano yung mga yon? May mga iba pang nilalang 5. Lisa! Marami rin tayo. Sila lang bahala sa mga nasa paligid. Oo, si Bernie ang kailangan nating punteriyahin. Pag natalo natin siya, mawawala na rin ang lahat ng yan. Sugod! Tapos ka na, Bernie! Kayo ang matatapos! Mahirap talunin si Bernie. Umabot sa punto na nasa lupa na si Manang Telly. Pati ako. Hindi sapat ang lakas na pinahiram ni Lisa sa akin. Pero nagpatuloy ang labanan. Hanggang sa dumating ito sa katapusan. Sabi ko naman sa inyo, Lisa, hindi nyo ako kakayanin. Ano? Wala na kayong lakas, ano? Diyan ka nagkakamali, Bernie. Bago lang sa akin ang kakayahan. Pero alam ko ng lahat. At ito na ang pantapos kong atake. Manang Siko, ipagpatuloy mong ritual. Nangihina na siya. Hindi na siya makakagalaw pagkatapos ng atake nito. Tingnan natin, Lisa. Anong gagawin mo? Alam ko ang kahinaan mo, Bernie. Sa ulano kong pinakamahinang ugat sa panag mo. Ang pinanggagalingan ng iyong kapangyarihan. At nagsisilbi mong puso. Tanggapin mo ang pangil ng sugong aswang. Paano? Paano mo nalaman? Lisa, anong ginawa mo? Hindi ako papayag na matatalo ako ng ganito. Unti-unting naglaho ang boses ni Bernie hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Marami ring nawala sa puwersa namin. Pero nabuhay sina Manang Telly at Manang Singko, kaya todo ang pasasalamat nila sa amin pagkatapos ng labanan. Sabay-sabay na rin kaming umuwi sa kani-kanyang bahay. Nilibing namin sa maayos na libingan si Kuyang Driver. Si Tatay, totoo ngang gumaling siya pagkatapos matalo ni Lisa si Bernie.
Kahit na may pagbabago kay Lisa, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Nagpatuloy pa rin yung relasyon namin hanggang sa matapos dahil sa malalang hindi pagkakaintindihan. Mahirap din siguro na ituloy, lalo na ang isang relasyon na may pagkakaiba. Nagkaroon kasi siya ng panibagong tungkulin. Ako naman, mas naging focus sa negosyo ko. Ganun pa man marami akong natutunan sa kanya, lalo na sa usapin ng tiwala. Nawala man ako dahil sa panlilinlang ni Bernie, bumalik pa rin ako dahil minahal ko siya at may tiwala ako sa kanya. Ganon din siya na hindi ako iniwan hanggang huli. Kaya Lisa, kung napapanood mo man ito ngayon, hindi ito ang tunay mong pangalan pero alam kong kilala mo kung sino ka. Maraming salamat sa pagliligtas ng buhay ko at sa pagmamahal mo. Hindi kita malilimutan at alay ko ito sa iyo. Ngayon naman po ay masaya ako sa buhay ko kahit wala pang nobya. Pero lagi kong aalalahanin na minsan ay may dumaang ganitong pangyayari sa buhay ko. Sa inyo ba? May mga kamag-anak ba kayo o mismong nagkaroon na ng kakaibang minamahal na ipinaglaban nyo? Pasugot po ulit mga ka-Katie. Hanggang dito na lamang po. Salamat at God bless sa inyong lahat.